ngayon kung magsabi kayo, saan na yung pera namin na 300 billion? Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan. O yung sabi, 270 million. Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan for the second and third and fourth quarter sa ating kikitain. Sabi nga doon sa nag-Facebook sa akin, natatawa na lang ako, paano natin labanan yung COVID kung nagtatago tayo? Hindi mo kami pinapalabas ng bahay. Alam ko, minsan bastos ako magkwento, magbiro. Pero totoo ka talaga, tama ka. Kaya pamatong. Pinapaalis ako kasi wala akong solusyon. Sige, tama. Ikaw na ang presidente. Kaya sabi ng mga sundalo, nasaan ka na? Kasi mag-report na sila sa iyo. Hindi ka man nila nakikita, where are you? Kasi kung nakumbinsi mo ako na may medicine to cure COVID in 7 weeks, anak, sabihin ko sa iyo, kung totoo yan, Adre, ako na mismo ang magtulak sa ulo ko dyan sa Pasig. Gago, umalis ka na at dumating na ang santil mo ng... Ayan yung what is so exasperating is that we are trying our best. Sa limitado natin, sabi nga ng Secretary Dominguez, may pera. May gobyerno eh. Kaso lang, hindi ito para sa lahat ng panahon. So, kasi bakit masabi mo, wala tayong kinikita ngayon. Ano yung budget na sinasabi niyang intelligence fund? Wala pa yan. Kukolektahin pa yan para sa second quarter at magkolekta para sa third quarter. Hindi yan, pagkaintindi kasi, pag naniniwala ko sa mga ugok na yan, na yung 300 billion nandyan, o ito Duterte, o Kongreso, 300 billion, iyo yan. Sige, kaso, hindi ho ganon. Alam mo bakit? Wala pa yan. Ginusto ko man, hangin pa yan, magaganon ako sa ere. Kasi wala pa. Ang budget, ang guide, prepared last year, ang budget nga. Pero yung pagpatakbo ng what's inside the budget is really the money that will be collected by the finance people ni Secretary Dominguez. Wala pa yan. Kung sabihin na saan ang pera na 300 billion, ewan ko kung kaninong bayag mo yan makuha. It's not there. Magkukolekta pa ako ngayon. Masunod ba yung collection mo? Hindi. Bakit? Wala na. Ang ekonomiya patay. Walang negosyo. Walang nagbayad. Wala yung nagtatrabaho na kaltasan yung sildo nila. There's no source of income now. Except may perhaps yung fixed assets natin. Yung mga lupa, may mga building, yun. Pero aside from that, the big money, ang sabi ko, ang gobyerno hindi nag-iimprenta ng pera yan. Ang gobyerno gagastos lang sang-ayon sa ekonomiya mo. Economy is really yung GDP na sinasabi na dito. It's actually income. At paano kaltasan ang pera mo, ang income mo, sa mga utang mo, diyan kunin. Ang utang mo, GDP. Ang utang mo, marami kang utang, hindi marami kang babayaran, walang matira. Minsan meron, kukunti na lang. But what is important really is, makinig kayo kasi, alam mo, kung hindi kayo makinig, and if you persist on listening to the idiots of this world,
itong mga Pilipino, talagang madali ang pagbabagsak natin. So you listen very carefully because we are trying to save not only an economy but the country. Help the country alive. I am not asking you to help the economy. Wala kayong maitulong pati ako. So you just try to, do something that is not precipitate statement. That would cause trouble na manggaling doon ang problema kasi mahirapan na tuloy tayo. Pero kung gusto yun nila ang mangyari, sabi ko sa akin, it's up to the Filipino people. If you decide to listen to the insane, Amatong and company, pati yung congressman dyan, edi doon kayo. Ngayon, kung magsabi kayo, saan na yung pera namin na 300 billion? Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan. O yung sabi, 270 million. Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan for the second and third and fourth quarter sa ating kikitain. Yan ang totoo dyan. So, lamang mo lang na yung mga, alam mo, may panahon, yung mga lessors, do not tempt the gods. Kasi pagka hindi ito naayos, ang COVID, mapurnada talaga tayong lahat. Huwag din yung madaliin. Sabihin ko sa inyo, think of a COVID ganitong sitwasyon, tatakbo ito ng 2 years. Ngayon, anong silbi nagawa? Hindi lang ako, lahat. Military, police, doctor, the medical world especially. Andi itong mga police na awa ako, may checkpoint. Butit na lang early on my term ay ginawa ako para sa inyo. Sipin na lang kung ito na nakikita ko na noon pa. Itong COVID na ito, sinusundan ko talaga. Kasi sinasabi, come Jimmy lately, hindi ho, ako ang pinakaunang lahat nag-lockdown. Kasi nasusundan ko na ang istorya. At sabi ko, nagbabasa naman ako, different sources of knowledge. Facebook, everything. Lahat na what I can get my hands on to study the matter because presidente ako. Dumating nga ngayon itong solusyon. Ano ang solusyon?